Okay, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Sabado. It's Saturday. Ang sarap mag-unat-unat. No? Lalo dito sa San Pablo ay napakalamig. No? Ang sarap ang matulog. No? Pero ganun pa man. Mas masarap no? Na tayo ay patuloy na bumabad sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yan, kasama natin ang ating kumare. God morning, kumaring Len. Yan. At ngayon pong araw nito, araw ng Sabado, January 24, 2026, ay muli tayo po ay tutungo sa salita ng ating Panginoong Diyos dito po sa Lamentation chapter 3 verse 25. At ito po ay pamagatan nating wait confidently, no? Seek faithfully. Yan po ang dalawang salita na ating pag-aaralan. Wait confidently, seek faithfully. No? At sabi nga, the Lord is good. No? At kung tayo ay patuloy na mag-wait at magsisik, excuse me po, ay siguradong makikita natin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. At ngayong umagang ito, hindi na natin pakakatagaling. No? Tayo po ay tutungo sa salitang ito. At natin pong tunghayan at pag-aralan ang talatang ito. At kung ikaw ay may Biblia, maaari mo itong buklatin at i-take note, no? Basahin natin, no? At kung ninanais mo ikay nag-journal, no? Ay kumuha ng notebook at itala ang mga aral na ating matututunan. At yan sa ating paniwala, tayo po ay muli sasamahan ng ating partner upang pangunahan tayo sa pagbabasa ng talata. At tayo po ay samahan o pangungunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga Panaghoy 3 verse 25. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pasimula ng aming araw na ito. Lumalapit po kami sa iyo na may pasasalamat sa aming puso. Salamat po sa kaloob ng liwanag ngayong umaga at sa pagkakataong muling maranasan ng iyong biyaya. Dalangin po namin ang inyong patnubay para sa amin ngayong araw na ito at sa aming mga pag-aaralan. Samahan mo po kami, Panginoon. At naway samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang pangunahan sa aming mga gagawin, sa aming mga pag-aaralan, Panginoon. At ito ay aming maisapamuhay at maibahagi din sa iba. Maraming salamat po, Panginoon, at sa buhay ng bawat isa na nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Kami po ay humihingi ng kalakasan ng katawan, Panginoon, ganun din ang kalakasan ng iyong Espiritu upang pangunahan ang bawat isa sa amin ngayong araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Pray ng Diyos at dito sa ating talata ngayon ay nais ko rin hong basahin mula po sa Amplified Version. At ito po sinasabi, the Lord is good to those who wait confident, for Him to those who seek Him on the authority of God's Word. No, dito po sa ating binasang talata ito mula po sa aklat ng Lamentation. No, ito po ay sinulat ni Propeta Jeremiah, no, noong 586 BC. No, ito po ay pagkatapos ng pagkawasak ng Jerusalem ng mga winasak po ito ng mga Babylonian, no? At ang bayan ng Israel ay pinarusahan dahil sa pagtalikod sa ating Panginoon Diyos, no? At dito dinala sila bilang bihag
nawasak ang kanilang templo, at nadurog ang sabi nga ay mga kinabubuhayan nila o ang mga pinagkakakitaan nila. At ang buong aklat na ito ay puno ng kalungkutan, ngunit naglalaman ng pag-asa. Ang kabanatang 3 mula po dito sa Lamentation ay nagsimula sa matinding paglalarawan ng hirap. Ngunit sa talata 25 ay bigla pong nagbago. At sabi nga ay dito binigyan po ng diin ang kabutihan ng Diyos ay nananatili sa mga taong tapat sa Kanya. At sabi nga ay ito ay isang paalala na ang pananampalataya ay nakabatay sa kung sino ang Diyos, hindi sa ating kasalukuyang sitwasyon o damdamin. Sabi nga, sino nga ba ang Diyos sa buhay natin? Ano ba ang sitwasyon natin? No? Pero sino ang Diyos sa sitwasyon natin? Sino ang Diyos sa ating mga pinagdadaanan? So, parang ganito po yun. No? Kaya nga po ang talata ay nagsasabing, wait confidently. Ano nga ba itong wait confidently sa ating Panginoon Diyos? Hindi po ito basta magantay lang na walang ginagawa. Magantay naman ako kay Lord eh. No? Ito po ay sabi nga ay confident waiting na ang ibig sabihin ay buong puso, no? Na tayong naniniwala, no? Na ang Diyos ay siyang nagkokontrol ng lahat. Kahit na hindi natin makita ang kanyang plano, no? Para bang hindi man maganda nangyayari sa atin, pero naniniwala tayo. Sabi nga naalala ko yung kanta dyan ng isang kapatiran natin na naglilingkod, si Nanay Juliet, no? Lagi niya kinakanta yung alam kong may magagawa ang Diyos. Lagi niya kinakanta yun, no? At ito yung paalala na lagi rin natin napapakinggan na God is good all the time. And all the time, God is good. At ito yung pananampalataya ng isang taong mayroong pag-iintay o mananampalataya sa Panginoon. No? Ang secret kasi ng pananampalataya at nakikita natin ang pananampalataya ng isang tao ay hindi yan sa lahat ng panalangin niya ay nasunod, kundi kung paano siya mag-intay sa mga bagay na pinaniniwalaan niya. At dito po makikita natin, no? Ito po ay nakabatay, o sabihin na natin, ang paghihintay ay nakabatay sa pagkilala na ang Diyos ay tapat at may pag-ibig sa atin. Isa po sa mga paborito kong chapter o my life verse ay ito. No? Psalm 27 verse 14. Kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghihinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Diba? Parang paulit-ulit, no? Sabi, no? Ulit-ulit, parang gano'n. Kay Yahweh tayo magtiwala. O sa Diyos tayo magtiwala. No? Ipinapakita po dito na ang pag-iintay ay may kasamang lakas ng pagtitiwala. Hindi tayo nanghihina, kundi pinapalakas tayo ng pag-asa sa Kanya. No? Nasa tuwing tayo ay parang nabibigo, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi maganda, pinadadama naman ng Diyos sa atin o nagkakaroon naman tayo ng patuloy na pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Kasi nga, di ba, ang diablo ay talagang hahadlangan ka niyan sa lahat ng bagay at plano niya sa iyo. Pero kung nagtitiwala ka sa Panginoon Diyos, doon mo siya winawasak. Kasi ang winawasak ng Panginoon Diyos sa buhay mo ay hindi yung pangako niya. Kasi pinangako niya na yun eh. No? Ang winawasak ngayon sa iyo ng Panginoon Diyos, yung pagdududa mo. Yung impatient mo. Kaya nga, di ba, sabi rin at paalala sa atin ng Book of Isaiah, chapter 40, verse 31. This is popular verse, no? Ano sabi po doon? Ngunit muling lumalakas
at sumisigla ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Okay, praise God. No? Yung pong salitang yan ay very popular. No? Alam naman natin, inilarawan dyan yung agila. Nasa panahon ng taglugon, no? Nawawala ang kanyang balahibo, even kahit ang kanyang tuka, na pinakamasakit na bahagi sa buhay niya, na hinang-hina na siya, tapos ganun pa yung nangyayari sa kanya. Ano ho? At padami pang unos na nangyayari. Ano ho? Pero sabi nga niya doon, muling pinalalakas ng Panginoon Diyos. Dito po, binibigyan din na ang paghihintay natin sa ating Panginoon Diyos ay nagbibigay ng lakas. Hindi tayo napapagod sa paghihintay dahil alam natin siya ang nagbibigay ng lakas. No? At sabi nga, makukuha natin ang lahat ng yan sa kung tayo ay patuloy na nakababad sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kasi kung wala tayong salita ng Panginoon Diyos, ay sigurado manghihina ka. Kasi parang ang salita ng Diyos ay parang tubig sa alaman. No? Kapag hindi ka nadiligan, wala. Matutuyo ka, malalanta ka. Yun yung salita ng Panginoon Diyos. Yun yung Biblia. Kaya nga kung hindi ka na-attend ng Bible study, maaaring malanta ka. Kung bakit nararanasan mo ang anxiety, kung bakit nangihina ka sa Panginoon, because of lack of word of God. Tunghayan po rin natin, no, ang sinasabi ng Habakuk chapter 2 verse 3. Habakuk. Okay, Habakuk. Sinero yan. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito'y maganap, ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang pinakita ko sa iyo. Bagamat mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi ito maantala. Amen. No, pinakita doon, ano, na talaga bagamat, sabi nga mabagal, ano, kaya nga haba, cook. Tagal daw ng pagluluto. Sa biro lamang po yun, ano. Pero ipinapaalala po dito na, sabi nga, di ba, nabanggit na rin yung Habakuk, no? Di ba, yung tulingan na sinasaing ng, yung alam niyo parang sinardinas. Hindi man ako marunong magluto ko, ano. Pero, at hindi rin ako, kaya ho, pinauuna ko na ho. Di ba, yung tulingan, pagka daw yan talagang inano mo sa pinakamahinang apoy, di ba? Tama ba? Mahinang apoy yun. Tapos, talagang niluluto mo ng matagal para maghapon yata yun o overnight, no? Di ba? Damang-dama mo yung sarap ng pagkakaluto. Ano, lalo na yun kung niluto sa kahoy, no? Tama ba? Palayok, yun, mga ganun daw. No? Kaya nga parang ganito rin po yung sinasabi ng Habakuk, no? Dito po ipinapahayag na ang plano ng Diyos ay may panahon at kailangan nating maghintay ng may kumpiyansa dahil tiyak na matutupad ito. Kaya nga sabi nga, ang pangako ng Diyos, una natin nasabi, ay hindi nagbabago. Pero ang paghihintay natin sa bagay na ito ay nagwawasak sa kung ano ang maling motibo ng ating puso, ng ating isip, at doon tayo hinuhubog ng Diyos sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Kaya nga, sabi nga, lahat ng ito na nangyayari sa buhay natin, sa ating paghihintay, natututo tayo at nagiging matatag tayo. Kaya nga po, sabi rin sa atin, di ba, ng Romans 8 verse 28, ano po sinasabi doon? Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay tinawag ayon sa layunin ng Diyos, no? Ay patuloy tayong nakikita natin ang lahat ng bagay, no? All things works together for good. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, anumang detalye ng buhay natin,
Minsan masaya tayo, minsan malungkot tayo, minsan naghihinagpis tayo, minsan nanghihinayang tayo. All things work together for good. At ibabalik ulit tayo sa salita ng Panginoon Diyos upang makita natin ang kumpiyansang ito. Ito po yung nagpapatibay na kahit hindi natin maunawaan ang anumang ating sitwasyon, no? Ito po yung nagpapaalala sa atin na alam natin lahat ay para sa ating mabubuti. Kaya tayo ay makapaghihintay ng may kumpiyansa. May panahon man sa buhay natin na hindi natin siya maintindihan. Nangihina tayo, naiinis tayo, naaasar tayo, nalulungkot tayo, nanghihina tayo, mga bagay na ayaw nating mangyari sa buhay natin. Pero lahat ng yan ay bahagi ng plano ng Diyos upang tayo ay mabago, upang tayo ay, sabi nga ay, dinadarang sa apoy, no? Upang makita ang lantay na ginto sa ating buhay. Kaya nga balikan natin ulit yung talata natin, no? 'Di ba? Kanina binasa natin yung verse 25. Basahin naman natin yung verse 26 ng Lamentation o yung Panaghoy, chapter 3, verse 26. No? Yung kasunod na talata. Sabi po doon ay, Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ay ang may dala. Amen. Siya po, umasa tayo sa Kanya. No? At dito, binibigyan din po na ang pag-iintay ay kasama ng dasal. Hindi tayo basta nag-iintay lang, kundi nakikipag-usap tayo sa Diyos habang iniintay natin. Yung mga pangyayari natin, kausapin natin ng Panginoon Diyos, Lord, anong plano mo? Lord, bigyan mo ako ng lakas at tiwala dahil nangihina ako. May tapat tayo sa Panginoon Diyos. Lord, bigyan mo ako ng pangunawa. Bigyan mo ako, Panginoon, ng understanding, the gift of understanding to know what's your plan. Hindi ko maintindihan minsan. Hayaan natin siya at bigyan natin ang pagkakataon. Sabi nga, the word wait, yan yung ayaw na ayaw. O malimit na, bigyan ko yun ng isang example. No? Sa ministeryo. No? Yung waiting, marami ang kasama mo sa simula eh. Pero habang dumadating, tumatagal, no? Nalalagas yan. Nalalagas. At yung siyang nananatiling tapat, no? Sila yung sinasabi yung nagtatagumpay. Dahil nakikita nila from the beginning up to the end. Ibig sabihin, nakikita nila who is Jesus Christ, the Alpha and Omega. Yan po ang kabutihan ng Diyos. Okay, tungo naman po tayo doon sa isang bahagi, yung seeking Him. Paano nga ba natin siya isi-seek? No? O paghahanap natin. At dito, magkasamang sinabi ng Panginoon, wait and seek. Ano ho? Yan ang dalawang bagay na pinangungusapan ngayon sa atin. Seeking Him. Ito rin yung isang bagay na, sabi nga, itong dalawang bagay nito, ito yung ayaw na ayaw ng mga taong tamad o ng mga Kristiyanong tamad. Itong dalawang ito. Wait and seek. No? Ayaw nilang maghintay at ayaw nilang maghanap o hanapin ng Diyos. At ano nga ba ang seeking Him on the authority of God's Word? Okay. Ang paghanap sa Diyos ay hindi lang manalangin lang. Kailangan itong batay sa banal na kasulatan. Ang Biblia, ang dasal ay mahalaga sa pagkikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Ngunit, sabi nga, dasal ka nga ng dasal. Hindi ka naman nagbabasa ng Biblia. Hindi ka naman umaattend ng Bible study. Paano yun? Sabi nga, ang dasal ay mahalaga sa pagkikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Napakahalaga po niyan. Ngunit, hindi ito dapat umiikot lang sa ating mga hiling o damdamin. Kasi minsan, di ba, pag nananalangin tayo, Lord, ito po ako, kawawa naman po ako. Lord, ganito po ako. Tulungan mo po ako. Di ba? Kawawa. Pero, alam ng Diyos na hindi ka kawawa. Ginagawa mo lang minsan kawawa ang sarili mo.
Dahil una, ayaw mo magbasa ng Biblia, ayaw mo mata ng Bible, ayaw mo mabago ang buhay mo. The problem is, dasal ka ng dasal sa Panginoon Diyos, pero ayaw mo naman magpabago sa Diyos. Dahil mababago ka lang sa Panginoon Diyos kung makikita mo ang katotohanan. Diba? Sabi sa atin ng John 8:32, know the truth and the truth will set you free. At makikita lang natin ang katotohanan kung tayo umaattend ng Bible study, nagbabasa ng Biblia, minimeditate natin ito, at saka tayo nananalangin. Kaya kapag tayo ay naghahanap sa ating Panginoon Diyos, kailangan nating i-connecta ang ating dasal sa Kanyang salita. Lord, sinabi mo sa iyong salita, hindi mo ako iiwan pababayaan. Pinanghawakan mo na yon. Hanggang nung ikaw ay 14 years old, hanggang ngayon, ikaw ay 60 years old, yung pa rin pinanghawakan mo kasi wala ka ng ibang binasa ng salita ng Panginoon Diyos. At puro kabiguan ang nasa puso mo at bigat ng damdamin ang nasa damdamin mo dahil tamad ka. That is the word. Sorry for the word and masakit ang salita ng Panginoon Diyos minsan. Pero, dapat po tayong gumising. Dahil kapag tayo naghahanap sa Panginoon Diyos, kailangan natin i-connecta ang ating panalangin sa Kanyang salita. Dahil doon natin malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Paano po tayo dapat manalangin? Ano ang mga bagay na kailangan nating gawin? Doon po yan. Doon po natin yan makikita. Dahil ang Biblia, ang ating gabay at pinagbabatayan. Sa po ang manual. Ito po ang manual natin. Hindi ang sarili nating opinion. Lord, ito po ang aking opinion. Lord, ito po ang uso ngayon. Dapat meron din ako. At Lord, ito yung sinasabi ng kaibigan ko, kapitbahay ko, ng pastor namin. Ito po yung dapat masunod. Kaya nga mga kapatid, para sa ating mga mananampalataya o sabihin natin tayong mga tagasunod ng ating Panginoon Diyos, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, yan yung Bible study, ay kailangan natin para lumakas ang ating pananampalataya. Diba? Faith can move mountains. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya kung tamad kang umattend ng Bible study? Paano kung mo may move ang mga problema mo, sakit mo, karamdaman, kung hindi ka naman umaattend ng Bible study? Yeah, it's a logic sa ating buhay na ipinapakita, no? Medyo pasensya na ho sa salitang tamad, pero yun din talaga minsan po ang nagiging problema ng mga Kristiyano. Kinatatamaran ang pag-aantay at ang pagbabasa ng Biblia. Yan ang kalaban ng pananampalataya. Ano pong paalala sa atin ng Ephesians chapter 4 verse 11 to 12? At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga pastor, ang iba namay mga propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba pa'y pastor at guro. 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Amen. Kaya po may mga pastor, kaya po may mga ibanghilista, kaya po may mga guro o rabbi. Yan. Bagamat sa panahon ngayon, ang apostol ay hindi na nag-i-exist yan dahil sabi nga, ang karakter ng isang apostol dapat po ay nakita mo si Jesus Christ bilang tao. No? Ibig sabihin, kung ikaw ay apostol, ay 2,000 years old ka na ngayon. No? Maring missionaries na po yan ngayon. Yung mga taong nagpapakalat o mga nag-church planting, yung tinatawag po nating apostolic gift. Yan po, isa sa mga apostolic gift. Yan po ang isang bagay sa buhay natin. Kaya nga ipinapakita rito na ang pagtuturo ng salita ng Panginoon Diyos ay bahagi ng plano ng Diyos.
Kaya po tayo may pastor sa ating iglesia. Kaya po tayo may ebangelista nangangaral sa labas. No? Para tulungan tayong makilala natin ang ating Panginoon Diyos sa ating pamumuhay. Sila po yung mga ginagamit ng ating Panginoon Diyos upang matutunan natin at maituro sa atin ang tamang daan. Nasabi rin po sa atin ng 1 Peter chapter 1 verse 25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman at ang salitang ito ay magandang balitang ipangaral ninyo. Amen. Yan, salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Hindi natin yan kayang baguhin. Maaaring tayong mamatay na, pero yung salita ng Panginoon Diyos nandun pa rin. Imagine natin, di ba? Si Eva, si Adan, si Abraham, lahat ng mga tao sa mundo namatay na. Pero ang salita ng Panginoon Diyos nananatili pa rin. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya kung kinatatamaran natin ang pagbabasa ng Biblia, pag-attend ng Bible study, ay nakalulungkot. Bakit? Kasi mamamatay ka na hindi mo nalalaman kung ano ang salita ng Diyos. Mamamatay ka, sabi nga, the very worst thing sa buhay ng isang tao ay hindi ka mamatay dahil sa aksidente o mamatay ka dahil sa sakit. Ano yun? Yung mamatay ka na hindi mo nalaman ang purpose mo. Kasi sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, doon mo nakikita yung purpose mo. Doon mo nakikita yung salita ng Panginoon Diyos, which is, you will know the purpose of God in your life. Kaya nga kung ikaw ay hindi nagba-Bible study, namatay ka nang hindi mo nalaman ang purpose mo. Yun yung masakit. Kasi yung aksidente, alam mo, namatay ka dahil sa aksidente. Yeah, di ba? Namatay ka dahil sa sakit. Pero yung ang mabigat nito is namatay ka na hindi mo nalaman yung purpose mo. Hindi mo nagawa yung purpose mo. Ito pala yung purpose ng Lord sa akin. Bakit? Kasi maaaring ka konektado yan, yung purpose mo, ng pagbabahagi mo ng salita ng Panginoon Diyos sa ibang tao na hindi mo alam, yung mga tao rin na mga maaaring kaapu-apuhan mo, yung mga tao yan ang gagamitin din upang doon sa mga naliligaw mo apo. Di ba? Sa istorya ng Bible, hindi naman naging mabuti lahat ng lahi ni Noah eh. Di ba? May mga naging masama doon. Pero may mga ginamit ang Diyos upang manumbalik ang pananampalataya ng tao. And even to us, tayo mga hintil, ganun ang ginawa ng Panginoon Diyos. And that is the cycle of life. Kaya nga, ipinaalala pa rin at ibinabalik tayo ng Panginoon to know our purpose in life. Kaya nga itong paghihintay nito at paghahanap natin ito ay napakahalaga sa buhay natin. Madaling maging, sabihin natin parang, sa gawain, maging emotional ka lang, no? Sumigaw-sugaw ka lang, wow, Panginoon. No? It's just an emotion. Pero what is your real purpose on God? Kasi kahit nga, alam ng Panginoon Diyos eh, mas pinakikinggan pa yun ng Panginoon Diyos kaysa yung sisigaw ka ng sisigaw. It will not work. Imagine mo, namaos ka na, hindi ka pinakinggan ng Panginoon. Bakit? Because God knows your heart. Kaya nga mga kapatid, isang katotohanan that the Lord is good. Sabi nga, God is good all the time. All the time, God is good. At ito ang pinakamahalagang mensahe na ang kabutihan ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. At ito ay bahagi ng kanyang kalikasan bilang Diyos. Di ba sabi sa atin ng Titus chapter 3 verse 4? Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin tagapagligtas. Yan, nahayag sa atin. Yan po ang kalikasan ng Diyos. Ang mahayag sa atin ang kanyang salita.
Paano maihahayag ang salita ng Panginoon Diyos kung hindi ka, again, paulit-ulit tayo, hindi ka uma-attend ng Bible study? Hindi ito depende sa kung ano ang nararanasan natin ngayon. Kahit sa kahirapan, nananatili siyang mabuti. At ipinapakita nito ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng paglutas ng ating Panginoon Diyos sa ating problema na nakabatay sa kanyang salita. Ito yung pagbibigay din ng biyaya at pagpapalakas ng ating loob. Kaya ngayon ibang tao, di ba? Bakit niya ginagawa ang kabutihan? Bakit nga ba siya nagiging mabuti sa iyo in spite of the things na ginawa mo? You know why? Because nabasa niya yung salita ng Panginoon Diyos. Kaya bago mo siya pasalamatan mo ang Diyos. Bakit? Kasi nangusap sa kanya ang Diyos. Pero meron din naman mga abusadong tao na, uy, lapit tayo doon. Yan, ganito, ganyan, ganon. No? It's abuse. Tandaan natin, there's a discernment of everything. No? Kaya nga, sa buhay ng isang tao, marami ang nasisira. No? Even kahit sa Kristiyano, ay, born again ba yan? Kilala ko yan eh. Niloko ko yan eh. Diba? And that is the thing. Na our testimony, no, is, sabi nga, represent kung totoo ba talaga o hindi. Kaya nga dito sa ating pagtatapos, mga kapatid, no, sa ating buhay at sa panahon ngayon na puno ng stress at kawalan ng katiyakan, ito pong talatang ito na ating pinag-aralan mula po sa Lamentations chapter 3 verse 25 ay isang paalala sa ating lahat na kapag tayo ay naghihintay sa ating mga dasal o gabay, no, hintayin natin ating Panginoon Diyos ng may kumpiyansa at hanapin natin siya sa pamamagitan ng Biblia. Ganun natin siya hanapin. Laging tandaan, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. At handa siyang tulungan ang sino mang tao na tapat sa Kanya. Kaya dito po tayo magtatapos, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon naman, tayo po ay dadako sa Wednesday reflection. God's morning muli mga kapatid. Dito po ay sa ating napag-aralan ay minsan po sa buhay natin maraming problemang dumarating tulad sa trabaho, pag-aalala para sa pamilya, sa mga pangarap na parang hindi na matutupad. Minsan nawawala na tayo ng lakas at nagdududa tayo kung may plano ba ang Diyos sa atin. Ngunit sa pamamagitan po nitong ating napag-aralang ito, natutunan po natin na huwag umasa kung ano ang nararanasan natin sa kasalukuyan o sa ngayon. Mahalaga po na maniwala tayo sa lakas at katapatan ng Diyos. Halimbawa po, sa isang trabaho, tayo ay naghahanap tayo, halimbawa sa mga naghahanap ng trabaho, akala natin perfect na tayo doon sa trabahong yon. Akala natin tanggap na tayo, pero hindi pa pala. Pero sa pamamagitan po ng akala natin hindi pasensya na po at ang ingay ng aming mga doggy. Sa trabaho na akala natin ay perfect na para sa atin, pero biglang hindi tayo napili. Ngunit pero dadating ang panahon na bibigyan tayo ng Panginoon ng mas maganda pang trabaho kaysa doon sa inaasahan natin. Minsan po kasi ang Panginoon ay nagbibigay siya o nagbe-bless siya sa atin ng hindi natin inaasahan, na akala natin yung ang pinagpe-pray natin, ang dinidesire natin, maliit na bagay lang. Pero ang nakahanda pala sa atin ay mas malaki, yung hindi talaga natin inaasahan. Kasi nga ang Panginoon ay nagbe-bless sa atin sa pamamagitan ng kung tayo ay tapat sa Kanya, kung tayo ay nananalig sa Kanya, kung tayo ay nakatuon ang presensya natin sa Kanya. Unahin po muna natin ang ating Panginoon, at kung ano man po yung plano ng Panginoon sa atin ay siya ang masunod. Sapagkat napakasarap pong namnamin kapag po ang
ang tagumpay na ating nakamit ay nanggaling sa Panginoon at hindi sa sarili nating pagsisikap. Hindi po ibig sabihin na wala ng paghihirap, ngunit alam po natin na hindi tayo iiwanan ng Diyos at tutuparin niya ang kanyang mga plano para sa atin. Kaya wag po tayong manghinawa na ah, saliksikin natin ang presensya ng ating Panginoon sapagkat doon po sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon sa mga ginagawa natin ngayon, marami po tayong matututunan na hindi po natin natututunan sa iba sapagkat ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng solusyon kung ano man yung mga problemang pinagdadaanan natin. Ang Panginoon din ang magbibigay ng mga sagot sa mga tinatanong natin bakit tayo dumadaan sa sitwasyon na ito. Baka naman po redirection ang gusto ng Panginoon sa atin. Tayo ay umalis na sa comfort zone natin. Kaya po patuloy nating saliksikin ang ating Panginoon. At sa Panginoon po natin makukuha ang lahat ng sagot sa ating mga tanong. At ang Panginoon din po ang magbe-bless sa atin. So yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay. Sad. At ngayon naman po tayo ay dadako sa ating comment section. Yan, ating mga kapatid online na talaga namang nag-wait confidently at nag-seek faithfully. Yan. Unahin na natin ang aking kumare. Yan. Aming kumaring Len. Yan. Yan po. At pagbati natin sa buong Azucena Tanyo family. Siyempre kasama na dyan ang aking brother Arthur, no? Yan. Siyempre ang kanilang mga kiddos, no? Si Pau at si Julene. Yan. At siyempre kasama rin diyan ang aking inaanak, no? Si Tyrone, no? At siyempre ang kanyang may bahay, si Janessa, ay inaanak po namin. Yan, si Tyrone. At pagbati natin sa buong Azucena Tanyo family. Yan, isang kagalakan, no? At syempre kasama rin natin ngayon ang mga kapatid natin sa Bulacan, yan sa pamumuno dyan nila Kuya Chris, Ate Marta at ni Nay Gloria. No? Syempre pagbati natin sa lahat dyan, no? Una sa pamilya ng Benaluz, Malasmas, Silang, Artillana, yan, no? At yan pagbati natin sa lahat ng nandyan, no? At yan, kasama rin po natin ngayon ay siyempre nandyan din ngayon ang taga Makati sa Bulacan, no? Ciao. Yan, kasama natin si Sister Babes Rian Sares, no? Yan. At pagbati na rin natin kay Kuya Ramil at sa kanilang mga anak, ano ho? At yan. At sino pa? Kasama rin natin si Sister Barbie Tatel. Yan, no? Yan, kasama po natin mula po sa Pila, Laguna at sa church ng Tolirik, no? Church, dyan po sa Pila, Laguna. At yan, isang mapagpalang umaga po dyan sa inyong lahat sa pangunguna ni Pastor Eds Rona, no? At pagbati sa pamilya ng Tatel family, no? At ng buong dyan sa buong Tolirik, no? Yan, kasama dyan sila Bench, no? Yan. At sino pa? Yan, syempre kasama namin ang ating nanay Remy Alinea, no? Dyan sa Santo Niño po yata kayo, no? Nanay Remy, ano po? Or Santa Elena. Hindi ko lang po naitanong o nalimutan ko po siguro. Pero dito po sa San Pablo yan. Si Nay Remy Alinea na lagi din namin kasama sa Bible study. At nakakasama rin po natin dito sa ating daily devotion. At yan, kasama rin natin ang ating kapatid mula po sa Bacolod City. No? At kasama po natin ang Kuya George Pios. No? At yan, sa atin pong pagtunghay diyan ay yan, pagbati sa iyong buong pamilya, no? Diyan sa Bacolod City, no? At sa iyong mga manugang, apo, anak, siyempre. Yan. At kasama rin po natin ngayon,
from United States, no, sa Washington, Seattle. No, kasama po natin si ang Daw family sa pangunguna po ni Nurse Abigail. Yan, si Nurse Abby. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan. At syempre, kasama natin yun, si Pastor Rafe. Yan, kasama ulit natin ang Andal at Tilyaga family. No, isang mapagpalang umaga po, Pastor Rafe. No, na-miss po namin kayo. Yan. At ayan, pagbati natin sa inyong mga anak at sa inyong mga manugang at syempre sa inyong mga apo sa buong angkan. Sa mapagpalang umaga po sa buong Andal at Tilyaga family. At yan, kasama rin po natin ang aking magandang nanay. Yan, syempre isang pagbati rin sa buo naming angkan sa Gitgano Mercado family. Isang mapagpalang umaga po. Yan, sa Santa Rosa, Laguna, at saan mang sulok ng mundo. Yan. Yan, kasama rin po natin ang ating mga kapatid dyan. Kasama natin si Bernard Castillo. Yan. Kasama po natin sa ECMS Construction. Yan. At ingat kayo dyan sa Cavite. Natin kay Bernard Castillo Mandigma at sa iyong may bahay, kay Daisy at sa inyong mga anak na nasa Candelaria, Quezon, no? At ito rin, pagbati rin natin kay Kuya Rick, no, Sumar, no, yan, ating kapatid din, no, sa construction at kapatid din natin sa Purposeful Life, ano, at pagbati natin diyan sa Dolores, Quezon, at syempre sa inyo din dyan sa Santa Rosa, Laguna. Taga Santa Rosa po yan. Si Brother Rick Sumar. At sa ating mga kasama dyan, ingat-ingat po tayo. Yan. At pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. At pagbati sa iyong buong pamilya, sa iyong may bahay, at sa iyong mga anak, o kung may mga apo na. No? Yan. At yan. Salamat po. May Gloria. At syempre, kasama rin natin ang aking poging pinsan. Yan, syempre, no. Yan, ang aking pinsan mula sa Pagsanghan, Laguna. Yan, kasama natin si Neil Mercado. No, yan, aking pinsang buo. Yan. Ayan, kasama natin. At pagbati natin syempre yan kay Corinne, kay Luna, at sa buong pamilya, no. At syempre, ang aming mga baby dyan, no. Si Chandler at si Chester. Yan. Okay, at kasama rin po natin, no? Yeah, kasama rin natin. Nauna ko na nabati ang aming inaanak, si Tyrone at si Janessa. Yan, mag-asawa. Isang mapagpalang umaga sa inyong dalawa. Yan, at kasama rin natin ang aking kapatid, no? Yan, napagbati natin kay Brother Ian, siyempre, ganun din sa iyong may bahay, kay Maria Fe at sa inyong mga anak at sa buong pamilya. Napagbati natin sa Alejandrino Artiliaga family. Yan. At that's all, mga kapatid. No? At purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo po ay magtatapos nawa ay nabati ko po lahat. At ngayong araw ng Sabado, sabi nga ay masarap, mamaluktot, magkape, at kung ano-ano pa, dahil sa ganda ng klima, malamig, at sabi nga tama-tama dahil araw ng pahinga, Sabado. Nawa ay enjoy natin ang family day natin na may sabi nga ay kasamang pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos. At yan po tayo magtatapos, mga kapatid. At sa ating pagtatapos, tayo po ay mananalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon sa iyong aral na ipinagkaloob sa araw na ito at oras na ito, ang patuloy na pag-aantay at paghahanap sa iyo. Lord, kami po ay napagpala ng iyong salita at patuloy, Panginoon, na nagpapasalamat sa iyong kabutihan at awa. Kami po ay patuloy na nananalangin na bigyan mo po kami, Panginoon, ng tamang lakas, Panginoon, upang magawa namin ang dalawang bagay nito. Na malimit, kami po ay nagpe-fail dahil sa ayaw po namin maghintay at ayaw po namin maghanap, Lord. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong ito dahil sa kabutihan ng iyong pagka-Diyos, Lord. Patuloy mo kaming tinutulungan na bigyan ng karakter ng pag-aantay at paghahanap. At patuloy, Panginoon,
na pagsasaliksik ng iyong salita. Salamat sa yugtong ito na pagtuturo mo sa amin upang baguhin ang aming isipan at aming puso sa diwa, Panginoon, ng pananampalataya. Kaya, Panginoon, sa puntong ito, sa iyo pong papuri at pasalamat. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang tunay na nagturo sa amin. Lord, salamat sa iyong paggabay sa bawat isa na iyong ginamit, Panginoon, upang maipahayag ang iyong salita. Patunay, Panginoon, na hindi namin kayang akuin na ito ay galing sa amin, kundi ang lahat ng ito ay nagmula lamang sa iyo. Kaya papuri at pasalamat sa iyo, aming Diyos Ama na nasa langit, at sa banal na Espiritu na siyang nananahan, Panginoon, upang maipahayag ang iyong salita. At salamat sa iyong anak na si Jesucristo na siyang dahilan, O Lord, ng lahat ng ito. Dahil sa kanyang tagumpay, O Lord, ay pinagpapakita po ito ng katagumpayan ng iyong mabuting layunin sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, salamat. Naniniwala po kami sa kagalingan, sa iyong pag-iingat, at sa iyong patuloy na paggabay sa aming lahat, O Lord. Na lahat ng bagay, Panginoon, sa aming buhay ay ipoprovide mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mayamang biyaya at awa. Muli, sa pagyutong ito, Panginoon, sa iyo po ang papuri, Diyos Ama, at Anak, O Lord, at Banal na Espiritu. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come Christ again. will come again. And together, we are are for Christ. Again, God's morning, everyone.